mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Espesyal po ang linggong ito dahil unang linggo sa buwan ng Setyembre. At espesyal dahil nag-start na ang Bear Months. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam ko marami sa inyo, kabilang na ako, kaninang umaga paggising, pagbukas natin sa mga social media, lalo-lalo na sa ating mga Facebook at iba pang mga social media app o platforms, ay nakita na natin, nakawala na ang ating pinakamamahal na Christmas icon, songwriter and singer. Walang iba kundi si Tito Jose Marichan, no? At siguro marami sa inyo ang mga narinig na ang mga pasample niya, no? Let's sing, hindi pa, no? Hindi pa Pasko, no? At ito ay isang siguro unique sa mga Pilipino, no? Kasi palagay ko tayo lang ang may pinakamahaba talagang Christmas season eh. Nag-i-start sa araw na ito hanggang sa January, no? Ang ating Christmas season. At ito ay napakaganda, nakakamangha, at talagang nakapagpapasaya ng kalooban at napakaganda ng mood kapag nagsindihan na ang mga pailaw o Christmas lights at iba pang mga dekorasyon, no? Pero bukod sa unique na katangian na ito ng mga Pilipino, yung pinaka-longest Christmas season, only in the Philippines, no? Meron din tayong isang unique na katangian na kultura na hindi ko pa nakita sa mga ibang bansa eh. Sa mga kasama naming pari na taga-ibang bansa at sa mga pinuntahan kong lugar, no? Hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng gawain eh. Sa Pilipino ko lang nakikita ito eh. At baka yung iba sa inyo ginagawa nyo ito o habit nyo ito. Ate Ana, wag mo na akong picturean kasi baka mag-trending ito, no? Ang sinasabi ko ay yung kapag nagtanong ka kung saan ang isang bagay o isang lugar o isang tao ang isasagot o ang ipangtuturo, ano? Saan po ang bahay ni Mrs. Cruz? Doon, no? Saan po ang opisina nitong para sa ganitong babayaran? Doon. Yan, no? Kapag may inuutos si nanay, anak, kunin mo nga yung ano. Ayun, no? Yun. Di mo ba nakikita? Yun, no? Meron ba kayong kakilala na tao na mahilig magturo sa nguso? O baka kayo mismo, ginagamit nyo minsan ang nguso nyo para magturo ng isang bagay o ng isang tao, no? Isang kulturang Pilipino yan eh, na unique sa atin, no? We use our lips to point at something. Pero alam nyo ba kung bakit galit si Jesus sa mga Pariseo at mga eskriba sa ating ebanghelyong narinig? Kasi sila ay literal na nagtuturo sa lips o sa nguso, no? Narinig natin, no? Nagalit si Jesus, sabi niya, pagkalang nahandog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ibig sabihin, their worship, their way of following God is only a lip service, no? Hindi galing sa puso. So yun ang ikinagagalit ng Diyos eh. Ano nga ba talaga ang heart of religion? Or what is the heart of our worship? Ang puso ng pagsamba ay ang pagsamba sa puso. Yan, no? Uulitin ko. Ang puso ng pagsamba ay ang pagsamba sa puso.
Kaya nga paulit-ulit na sinabi ni Jesus yung salitang puso, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao. Kumustahin natin yung puso natin? Ito ba ang puso ng ating pagsamba o pagsunod sa Diyos? So ang ating takeaway word for this Sunday ay puso. Pagsamba sa puso, hindi sa nguso. Okay? P-U-S-O, no? Paano ba tayo makakasamba sa puso, no? Una, letter P, sana lagi nating pakikinggan at pahahalagahan ang utos at salita ng Diyos upang manaig ang pagmamahal. Or else, kapag hindi tayo marunong makinig, yung mga utos, salita at aral ng Diyos, gagampanin natin o susundan natin bilang pakitang tao lang at pabigat lang sa buhay. Yun ang ayaw ni Jesus Kaya siya nagagalit sa mga Pariseo. Kasi pakitang tao lang sila. At saka yung pagsunod nila, pabigat lang sa kanila at sa mga tao. So sana pakinggan at pahalagahan. Meron ho akong naalala na kasabihan sa amin doon sa aming probinsya, na sabi nung aming kasabihan, nakakatuwang pakinggan kasi may mga salitang nakakatuwa sa amin yung halimbawa yung mouth asbok, mouth, bibig, sabi ing asbok apane mga di, ang bibig na laging nagdadasal minsan, sabi niya, pero nang minsan puso naman babi, ang puso naman niya ay baboy, So pasensya sa mga ang pangalan ay Bobby, kasi ang baboy sa amin Bobby, Bobby, So hindi lang sa bibig, pakikinig din, Letter U, ugaliing maging mahinahon upang marinig ang bulong ng puso na siyang tinig ng Diyos, Bulong ng puso ay tinig ng Diyos. Kaya ang tawag natin diyan conscience o konsensya, Minsan tinanong ako ng mga kabataan at ito ay isang trending na tanong, Father, ano pa ang dapat pakinggan? Ang hiyaw o sigaw ng puso o ang hiyaw o sigaw ng isipan? Alin ba ang dapat na sundan o pakinggan? Sigaw ng puso o sigaw ng isipan? Sabi ko sa kanila, ang unang sundan ninyo, sundan nyo ang sigaw ng nanay nyo. Sundan ninyo yung sigaw ng lola o ng magulang nyo. Sundan ng puso, isip ka dyan. Makinig ka sa magulang mo. Yan, Pero ang tanong na ibinalik ko sa kanila, humihiyaw o sumisigaw ba ang puso? Humihiyaw ba ang puso? Samantalang kahit mismo yung tibok ng puso, hindi natin naririnig. Gagamit ka pa ng stethoscope para marinig ito. Kasi taimtim ang pagtibok ng puso. Napakahina ng pagtibok ng puso. Kaya hinihimok tayong taimtim na sa Kanya ay makinig. Kung ang puso may humihiyaw, isinisigaw ang Kanyang nilalaman, marahil wala tayong masyadong alitan at mga kaguluhan. Dahil sa bawat bintig ng puso, naroroon ang tinig ng pag-ibig na dalisay. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa mga kabataan na nagrereklamo sa mga bungangerang nanay nila,
Sabi ko, alam mo, kahit nagagalit yung nanay mo, kapag binuksan mo yung puso niya, alam kong sa kaibuturan ng puso niya, naroroon ang kanyang wagas at dalisay na pagmamahal at pagpapahalaga sa iyo. Kasi hindi nga sumisigaw yung puso eh. Pero sa kaibuturan nito, sa bawat pintig ng puso, naroon ang tinig ng pag-ibig na dalisay. At doon natin naririnig ang tinig ng Diyos. Kaya sana ugaliing maging mahinahon upang marinig ang bulong ng puso na siyang tinig ng Diyos. Letter S, sana hindi lang importante yung marinig natin, kundi sundan, no? Sundan ang tinig ng Diyos upang ito ay maisabuhay. So that when we listen, we can follow and live. We can do service deluxe, hindi service deluxe, no? Magkaiba yung service deluxe sa service deluxe eh. Yung iba kasi masyadong mabulaklak, masyadong maganda yung sinasabi, yun pala promotion lang. I mean, advertisement lang. Pero pagdating mo doon, naku, wala naman palang service deluxe, no? Wala namang tunay na serbisyo, tunay na pagpapahalaga, tunay na gawa. So sana sundan ang tinig ng Diyos upang ito ay maisabuhay sa pamamagitan ng serbisyong deluxe, no? At panghuli, siyempre, kung tunay tayong nakikinig, sumusunod, letter O, ito yung pinaka-importante at mahalaga, maisa sa katuparan natin ang oplan pagbabago ng puso. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga niya ipinaalala sa atin. Bantayan kung ano ang laman ng puso sapagkat dito nang gagaling. Sabi niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan. Nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Kung meron ka mang isa sa mga nabanggit dito na tinamaan ka at ginagawa mo, gusto ng Diyos magkaroon ka ng oplan pagbabago ng puso. Upang sa bawat pagsimba mo, sa bawat pag-usal mo ng panalangin, ang puso ng pagsamba mo ay ang pagsamba sa puso mo. Mga minamahal na kapatid, let your lips be near, but let your hearts be most near or closer to Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.